Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Amandayehan Port dito sa Basay, Samar na matapos nga na formal na o opisyal na paganahin itong June 7 para gamiting alternatibong ruta para sa mga malalaking mga sasakyan na hindi muna pinapayagan na dumaan sa San Juanico Bridge. Mga kapuso, matatandaan nga po na mula May 14, ipinataw ng DPWH ang 3-ton weight limit sa 52 taong gulang na San Juanico Bridge dahil sa structural defects. Kaya pansamantala munang hindi pinapayagan dumaan sa tulay yung mga mabibigat na sasakyan gaya ng mga truck na may kargang mga produkto at mga pampasaherong bus o kahit na anong sasakyan lalagpas sa bigat na mahigit 3 tonelada. Ang mga lokal na pamahalaan ng Samar, Tacloban City at Eastern Samar ay nagdeklara na po ng state of emergency para mas mabilis matugunan ang epekto ng pagbaba ng kapasidad ng tulay tulad ng pagkaantala ng supply ng gasolina at pagkain, pati na rin yung bilihin na tumaas ng hanggang 30%. At dahil ginagamit na nga pong alternatibong ruta itong Amandayehan Port, nagsagawa na ng emergency upgrades ang DPWH Region 8 dito sa Pantalan, kabilang yung mga clearing works, land reclamation, utility adjustments at pagtatayo ng 17-meter port platform at 28-meter ramp. Ayon sa Philippine Ports Authority, nasa 400 million pesos ang itinalaga para sa expansion at modernization ng Pantalan. 100 million po para sa navigation buoys na 14 units, 100 million pesos naman para sa dredging at 200 million pesos para sa pagpapalawak ng Pantalan. 5 landing craft tank o LCT vessels ang kasalukuyang bumabiyahe araw-araw mula Amandayehan patungong Tacloban upang maghatid ng mga cargo truck. May mga karagdagang shipping lines na inaasahan pa na madaragdag sa mga susunod na araw. Samantala, mga kapuso, yung Maritime Industry Authority o Marina naman po ay nagluwag ng kanilang regulasyon sa shipping schedule hanggang July 4 para tugunan yung dagsa ng mga truck na sumasakay ng mga roro. So mga sandali pong ito, nakikita natin tahimik pa yung sitwasyon dito. Wala pa yung roro, yung mga landing craft tanks o yung LCT na gagamitin para makabiyahe o makasakay yung mga malalaking mga truck dito sa mga roro nga papatawid dun sa Tacloban. Pero nakikita natin, pagpasok natin dito na talagang mahaba na yung pila ng mga truck na kailangan sumakay. So yan muna ang latest sitwasyon. Magbabalik tayo mamaya rito. Dito pa rin sa Basay, sa Samar, sa Amandayehan Port. Balik muna sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.